Kahit man nga po mga idol, katutungtong pa lang ni Victor Wembanyama sa NBA ay balak na nga po nitong makapasok sa NBA Finals agad. Yan naman ang ating unang storya na pag-uusapan dito na sasamahan ko na rin ng rason. Bakit nga ba hindi pa naglalaro sa ngayon si Jimmy Butler sa Miami Heat? Pag-uusapan na rin natin dito ang naging laro ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings at ang naging laban ng Golden State Warriors at Houston Rockets. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan na natin to. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon vs Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Bago tayo mga idol magsimula na, kuha na rin naman nga po ng Golden State Warriors ang kanilang pangalawang panalo matapos nilang talunin sa bahay mismo ang Houston Rockets. Ngunit kapansin-pansin dito ang stats ni Stephen Curry sa first half na halatang may iniindang injury. Kaya naman literal step up dito sina Klay Thompson at Gary Payton II na nakapag double digit points agad sa first half pa lang. Medyo maganda ang pasok ngayon mga idol ng mga road games para sa Golden State Warriors. Katulad nga po ng inaasahan ng mga fans at analyst, maganda ang ipinakita ni Victor Wembanyama sa mga unang laro nito sa kanyang unang taon sa NBA. Sa katunayan, kumbinsido sila na meron talaga itong may bubuga at kasabay nga po ng magaganda nitong laro, agad nga po niyang sinabi sa kanyang mga teammates na target niya nga agad na makapasok sa NBA Finals. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Bubuhatin nga nito ang San Antonio Spurs para makapasok sila sa playoffs at maging sa NBA Finals. At para nga po mangyari yan, gagawin nga nito ang lahat ng kanyang makakaya at baong skills ngayon para maipanalo nila ang kanilang mga susunod na laban. Pero ayon rin naman nga po mga idol sa ilang mga analyst, bagamat man maganda ang ipinakita nito ni Wembanyama ngayon sa Spurs, hindi pa rin naman ito magiging sapat para makapasok sila sa NBA Finals since hindi nga siya nakakatapat ng isang legit na championship contender as of now. Subalit, hindi rin naman nga malabo na mabuhat niya ang Spurs papunta sa finals sa mga susunod na taon. Sadyang kailangan lamang nga po nito ng mas marami pang sapat na experience sa NBA. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang rason. Bakit nga ba hindi pa naglalaro ngayon si Jimmy Butler? Pagkatapos nga po mga idol na matalong muli ang Miami Heat sa kanilang huling game kontra sa Minnesota Timberwolves at pagkakabaon nila sa 1-2 na record sa Eastern Conference, marami na nga po mga fans ang nagtanong, bakit nga ba hindi pa naglaro dito ang kanilang superstar na si Jimmy Butler sa kasisimula pa lang ng season? Well, ayon rin naman nga po mga idol sa kanilang head coach na si Coach Erik Spoelstra, mas pinili nga po nila na pagpahingahin muna dito si Butler, gayong gusto nga nila na magtuloy-tuloy ang pagganda ng katawan nito. Yes mga idol, wala rin naman nga po itong injury, sadyang gusto lamang nga nila na hindi ito paglaruin sa pangalawang laban ng kanilang unang back-to-back games ngayong season. Sa ganyang paraan, mapapanatili nga po nilang maayos ang katawan ni Butler bago ang napakahalaga nilang game sa Milwaukee Bucks. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa naging laban ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings. Bago pa man nga po mga idol mag-umpisa ang kanilang laban, hindi nga dito maglalaro ang kanilang mga players na sina Jalen Hood-Schifino, Jared Vanderbilt at si Trey Lyles. Kaya dyan pa lang, liyamado nga talaga ang Sacramento Kings sa kanilang bakbakan na gaganapin mismo sa kanilang home court. Ngunit sa kabila nga po niya nagmainit at maging back and forth pa rin naman ang kanilang laro sa pagiging agresibo ni na LeBron James at Anthony Davis sa Lakers at sina De'Aaron Fox at Domantas Sabonis naman sa Kings. Pero
Sa kalagitnaan nga po ng laro, especially sa huling mga segundo at minuto ng second quarter, dito na nga po nagsimulang mag-take over si De'Aaron Fox matapos itong kumana mag-isa sa Sacramento. Marami nga po ang natuwa ng mga fans dito dahil sa wakas nakabawi na naman nga po ng panalo ang Kings sa kanilang pagkatalo kontra sa Golden State Warriors noong nakaraan sa kanila mismong bahay. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang napakalaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo.